Ayan, busted to. Fuse. Okay, ayan, busted siya. Fuse yan sa may easy line. Kasi itong dalawang pula na to, easy line to. Ayan, kabila, and then kabila, papuntang transformer. Okay, tatawid siya ng soft start. Tapos dyan, basta easy line fuse yan. Kasi wala siyang fuse dito. CSSW 2-channel professional power amplifier MA2650 model. First time ko maka-encounter ng ganitong klaseng unit or ganitong klaseng brand, CSSW. Sabi ng may-ari nito is parang binigay yata sa kanya ng tropa niyang chikwa. Okay, ang sabi ay may pumutok or basta may sunog or may pumutok. Yun, isa lang naman punto nun eh. Ayun, pagbukas ko, pali shoutout pala muna sa may-ari nito, taga Valenzuela yata. Maraming salamat sa pagkakatiwala mo ng unit mo ha. Ito, kaya binuksan ko na agad kasi chinik up nga natin eh. Yan, busted to. Fuse. Okay, ayan, busted siya. Fuse yan sa may easy line. Kasi itong dalawang pula na to, easy line to. Yan, kabila, and then kabila, papuntang transformer. Okay, tatawid siya ng soft start. Tapos dyan, basta easy line fuse yan. Kasi wala siyang fuse dito. Dito yung fuse nya sa easy line. Bumigay, busted. Ngayon, kapag bumasted yung fuse or bumigay yung fuse sa may easy line, ang maaring mga sira niyan ay unang-una siyempre maaring transformer, diode, ito yung diode dito, or transistor or MOSFET. Okay, unang-una transformer, pangalawa diode, pangatlo dito sa my board. Okay, ngayon dahil busted dyan, palitan natin siyempre. Palitan natin. Okay, palitan ko muna to ha. Ayan, hop. Palitan natin ng fuse. Ano yung fuse natin? Extra fuse. Okay, ito. Palitan natin to. Oh, ayan. Napalitan na. Ngayon, plugin natin ha. Sabay on. Oh, may shorted, di ba? Oh. Shorted. Ngayon, para malaman kung sira yung transformer or hindi, bunutin mo ito. Bunutin mo itong primary. Ay, primary tuloy, secondary supply. Opya, matigas. Matigas siya. Yan. Binunot ko na. Ayan, binunot ko na. Ngayon, on natin. Okay, nagnormal. Okay, nagnormal siya. Ibig sabihin, buo yung transformer. Ang problema, maaari is nasa diode or itong channel 1 or channel 2. Okay, ngayon, paisa-isa tayo. Babalik natin to. Yan, ito muna ibabalik natin. Ito, hang natin to, channel 2. Okay, kasi wala yung supply nyo. Iba yung supply papunta rito, iba yung supply papunta rito. Okay, ngayon. Okay, nagnormal siya oh. Naka-fault pa rin ah. Okay, nagnormal siya. Ngayon, bubunutin natin ulit ay nagnormal dito. Ibig sabihin, maaring sira dito. Pero bunutin pa rin natin para sigurado. Okay, tapos balik natin to. Ayan, binalik natin. May shorted talaga siya oh. Okay, dito may problema rito. Dito na side, pero double check din natin ah. Baka may problema pa rin dito. Okay. Mataas din yung bias nyo. Tingnan nyo. Dapat hindi iilaw yan. Maaring sira rin yung biasing dito. Wala shorted dito. Maaring tumaas lang yung biasing. Pero dito confirm na may shorted. Okay, ganun ako mag-troubleshoot ng ganitong klaseng trouble. Okay, baklasin natin channel 2 ah. Nabaklasan natin yung channel 2. Ngayon, unang i-check natin ay siyempre mga diode muna. Dito muna tayo. Dito sa may output. Oh, yoga, shorted. Short dito eh. Short dito.
Short din dito. Tapos dito sa may MOSFET, short din. Dito tasira yung kwan, shorted lahat eh. Shorted yung MOSFET, shorted MOSFET. Tapos may shorted dito sa output. Ang tanong kung ilang piraso. Pambira na yan, oh. Okay, anong ba gamit? NGW 0302. Shorted ditong MOSFET, shorted dito, dalawa. Tapos may shorted dito. Ang alamin natin kung ilang piraso. Okay, ganun lang pag troubleshoot ng may shorted na side ng amplifier. Check ko na. And then ito, dahil nga tamad nga ako magbaklas, alam nyo naman, lagi ko naman sinasabi to na ako yung technician na tamad. Kaso nga lang, ito may napansin ako nung naputol ko na yung mga paa ng transistor. May lumiyab dito, ayan oh. Lumiyab sa ilalim oh. May itim na yan sa paa ng MOSFET. Ganyan, yung sunog na linya sa ilalim. Kailangan pa pala natin baklasin pa rin. Ngayon, kinater ko ito oh. Alam nyo naman, tamad tayo eh. Base and then emitter, pinutol ko na. Dito, isa yung nasunog dito or nasira dito. 0281. Ito, 0281. Dito sa may kabilang side, ubos dito. Ubos lahat dito. 4 na piraso. Tapos yung MOSFET, dalawa, siyempre ubos din. 150N, yung value ng MOSFET. Ito, tingnan nyo. Ito, short. Ito, short. Tapos ito, shorted oh. Grabe, halos naubos talaga siya. Sa drive niya, hindi ako sigurado, mukhang buo naman yung drive niya eh. Dito, short yan oh. Tapos itong isa, itong nilagyan natin ng ikis, may ikis na yan. Ito yung short, shorted oh. And the rest dito is buo. Buti nga 1, 2, 3, may tinirahan pa tayo kasi naka 4 pairs lang ito eh. Masyado nilang tinipid. Yung supply nito is 90, 45 oh. Mataas yung supply nyo. Tapos ito lang yung output nya. Tapos isang MOSFET lang. Okay, wala, need natin na baklasin to kasi yung linya, may linya sa ilalim. Baka may mga naputol doon, hindi natin madudugtong. Okay, kung lalasan ng nasunog sa ilalim, kahit na ganyang style lang, okay sana yan. Inangin mo lang pabalik eh. Okay, at tingnan natin kung ano kung aling linya yung naputol doon. Natanggal ko na yung mga output na sira. Dapat pala hindi ko na binaklas. Akala ko kasi may naputol dito or may nasunog na linya dito. Kasi nga, nangitim. Pinunasan ko lang ito. Yun naman, wala pala. Dapat hindi ko na binaklas. Bili ako 200 eh. Okay, ayan. Bali isa dito, tapos 4 dito. Ubos to dito sa kabila. Tapos MOSFET naman ay 150N to eh. Okay, sana meron tayong pamalit yan. Although pwede naman lagyan ng mas mataas na value yan eh. Okay, ngayon balik muna natin kasi wala naman pala sunog dito na linya. Balik ko muna para i-troubleshoot natin ulit. Kompleto ko na yung output. And then buti may NGW tayo yung stock. NGW 0302 to ah. Yan, pinalitan natin to. Dito isa lang yung sira dito. Isang 0281. Yung naubos ay yung 0302. Okay, 0302 yung naubos. Tapos ano pa ba? Ito MOSFET. Wala tayong MOSFET na IRF na 150N. 100 volts na 50 ampere. Wala tayo. Ang pinalit natin is 260. 60 ampere naman to na 200 volts. Mas matibay di hamak. Diba? 60 ampere siya na 200 volts. Mas okay. Mas matibay. Dalawa yan. Ito yung mga nasira oh. Ang dami, diba? Ngayon, bago nyo ibalik yan, ganito muna yung diskarte dyan oh. Ikuha nyo to. Tingnan mo kung may short or wala. Okay, goods na oh. Okay, wala nang short. Wala nang short. Tapos dito halos wala na eh. Yan, kailangan walang shorted. Kapag may shorted, ibig sabihin meron pa kayong hindi natanggal. Okay, ngayon balik natin kasi nag-habol tayo para makauwi na tayo. Inangat ko tong isa kasi nagbabagay yung bulb kapag nakakunik ito.
tingin ko mas mataas yung bias dito eh. Tingin ko lang ha. Ito lang muna tayo, mag-focus muna tayo dito sa isa. Ito nakakabit na to. Ito nihang natin. Kasi dapat wala talagang ilaw yung bulb eh. Nanyo, yan normal na yung board na ito. Okay, normal na siya. Kapag binalik natin yan, bumabaga yung bulb. Ibig sabihin, merong mataas na kanyan, mataas yung voltage sa kabila niyan. Ayun, focus lang tayo dito ah. Taas ng bias nyo. Kaya siguro nasibak to eh. Taas. Nasa 0.5. Babaan natin. Ibaba natin yan. Baba natin mga 0.27 lang. Dadayain natin yung bias nya. Katirin natin yan. First time ko maka-encounter ng itong unit, ganitong bias din. Try kong ibaba. Tapos tingnan ko kung biasing na din problema nito. Bakit umiilaw yung bulb. May konting ilaw siya, konting liwanag eh. Okay. Pero dito normal na to. Wala na siyang problema. Nasa bias na lang tingin ko ang problema. Okay. 47 ohms. Tinisting ko na ito. Kasi nagmamadali nga ako. Linggo ngayon, mag-alas 6 na. Kaya pahinga na tayo. Ito yung trimmer na binaklas natin, no? 100 ohms ito. Focus. 100 ohms. Ano yung numero niya? Ayan, 101. 101 to 100 ohms. Ayan, 101. Ngayon, ang nilagay natin ay 47 ohms lang. Yellow, violet, black. Okay, 47 ohms. Sa pool yan, sa pool. Sinukat ko na, nasa 0.27 lang yung bias niya. Okay, pasensya na kayo kung pinuputol ko na lang yung video. Mas maganda ngayon eh, inakuan agad eh. Yung tumbok agad yung sira, di ba? Ang diskarte, di ba? Gayain nyo na lang, kumbaga. Unang subok ko eh, kasi kapag ganitong 101, 100 ohms, ang unang-unang ipapalabas nyo dyan, target kayo ng mga nasa 50. 50 muna kayo. Ngayon, kung tumaas man siya, magbabawas kayo. Kung bumaba man siya, magtataas kayo. Ganun lang ang diskarte or technique sa pagkakalibrate ng bias. Kaya ako, 100 ohms, sinubok ko agad sa 47 siya. Kasi wala naman akong 50. Kaya natin sa 47, nasa full, nasa 0.27 lang. Ngayon, ayusin ko to, tapos balik natin ng maayos ha. Sabi ko sa inyo, di ba? Tamad akong tao. Ayan, kaya hindi na natin binaklas to. Kasi alam ko na trimmer lang sira nito eh. Ito yung trimmer oh, kinater natin. Ayun, mag-focus. O yan oh. Dalawa na to. Yung isa para sa kabila, tapos yung ito naman para dito. Ngayon, dahil dito lang siya sa taas, bakit mo pababaklasin, di ba? Bakit mo pababaklasin yung board? Natatagal yung oras mo, mahihirapan ka, kaysa pwede namang katirin. Tapos hihinang lang siyang ganito kasi naka-double sided naman. Di ba? Mindset lang. Kasabay-sabihan tayong tamad. Okay lang, di ba aling tamad? Madiskarte naman, di ba? O yan, tapos sunod na paghinangan mo sa taas, kasi yung taas saka dito na side sa ilalim, magkadugtong lang yan. Okay, 47 ohms din yan ha. Yellow, violet, black. Ayan, 47 ohms. Tapos dito, 47 ohms din yan. Okay. Ngayon, kung kanina, yung una natin is bumabaga pa yung ilaw. Tingnan nyo ngayon. Tingnan nyo. Tanan! Paano? Klarong-klaro. Yung kulay pula na yan, dito lang yan. Sa ilaw natin. Di ba? Normal na normal. Sa tingin ko, kaya nasibak ito, umiinit na, pinipilit nila pa rin patugtugin. Yung mga CE series na mga unit, pag umiinit yun, pilitin pa rin patugtugin hanggang sa masisibak siya. Hanggang sa masisibak. Na once dapat umiinit na, obserbasyon mo yung umiinit, dalhin nyo na sa akin, or paggawa nyo na, di ba? Huwag nyo nang antayin na masisibak ng todo, kasi mas mapapagastos kayo. Tulad nito, buti ito lang yung nauna sibak. Kung sumabay pa ito, di yari, di ba? Yan yung kung gaano kadami yung transistor, di ba? 5 transistor, 2 MOSFET. Okay? Ngayon, okay, bali, eto na. Naglagay na tayo ng, ito pa ba yung output, di natin na kwanto. Itabi. Naglagay na tayo ng speaker. Okay, yan, naka stereo mode. Input natin. Laptop natin, pagkanahin natin Okay. Sana wala nang problema. Matapos na yung vlog natin, makauwi na tayo. Okay. Ayan, nag-normal na. Channel 1. Okay. Ito yung channel 2. Ito yung sunog
Dalawa. Yun oh. Sa totoo lang guys, first time ko makagawa ng itong klaseng brand. Halos hindi ko nga nakita sa market to eh. Baka galing ibang bansa to or galing Nachi kasi binigay daw sa kanya to ng tropa niyang Nachi. Kaso nga lang may pumutok daw. Yun nga nadali. Ayun oh, baka makapiright pa tayo. Okay, hanggang dito na lang. Sana nakapagbigay ideya ulit tayo sa mga kapwa natin technician na medyo bago-baguan pa lang, di ba? Kung paano yung diskarte ng itong klaseng unit. Tulad yan, hindi nyo ganun kakabisado pa. Yun lang, sundan nyo lang proseso natin. Plug lang sa may bulb. Yan, step by step. Baklas dito, baklas doon. Hanggang sa, yun, yung pag fixed bias naman. Tulad niya, 100 ohms. Ang lagi kong sinasabi, kapag 100 ohms o 501, halimbawa na lang sa CE5. Diba 501 yung nakalagay doon, 500 ohms. Kapag 500 ohms, maggigitna kayo lagi. Naglagay kayo ng 200 to 250. Kapag tumaas, babawas kayo. Kapag bumaba, tataas kayo. Ganun lang technique. Eh dito naman, di ba, 100 ohms ang nakalagay, 101. Pag 101, ibig sabihin 100 yan. 10 ng una eh. 10 tapos 1 na kasunod, ibig sabihin 10 yun. Isang 0. Ngayon, pag samahin mo, magiging 100 ohms. Ngayon, dahil 100 ohms naman siya, magigitna ka ngayon. 50 ohms o 47. Ngayon, yan, saka ka magdagdag bawas. Ayan, 47 ohms ang nilagay natin dito. Okay na. Sir from Valenzuela. Bali, okay na tong CSSW na MA 2650 model may pumutok, daming nasira. Okay, and then dahil umabot ka sa part ng video natin na ito, ikaw yung nanonood ngayon, kung hindi ka pa nakapag-subscribe, baka pwedeng makahingi ng isang subscribe mo dyan Isa lang, isang subscribe lang, and then pinutin mo yung bell button sa gilid, and then pinutin mo yung all para kapag may video ako na ina-upload, mano-notified ka. Nag-upload ako ng video 1 beses, 2 beses kada araw. Okay? Maraming salamat, and then hanggang dito na lang.